May mga tao talaga na sanay maging sentro ng atensyon, sanay na makuha ang lahat ng gusto nila sa lahat ng pagkakataon. Pero ang mahirap kapag ginugusto mo ang isang bagay na hindi naman tugma sa antas ng iyong pamumuhay, lalo na sa pinansyal na aspeto. Kaya nga may ibang nauuwi sa maling paraan para lamang mapunan ang marangyang buhay na ginusto nila. Kahit na nga may ibang tao na nga silang matapakan, na para bang napakadali nga sa kanilang talikuran ang isang tao na minsan nilang napakinabangan kapag wala na nga silang makuha dito. Ang kasong tatalakayin ko sa araw na ito ay talagang magpapagalit sa sinumang makarinig. Ito ang kaso ng isang babaeng nagngangalang si Wang Ti. Si Wang Ti ay ipinanganak noong 1981 sa Dalian ng province. Galing siya sa isang pamilya na maayos ngunit hindi mayaman. Ang ama niya ay nagtatrabaho bilang electrical installer at ang ina naman ay empleyado sa isang lokal na bangko. Hindi marangya ang buhay nila, pero sapat na ang kinikita ng mga magulang niya upang mabigyan siya ng komportableng buhay. Bilang nag-iisang anak, nakukuha niya ang buong atensyon at pagmamahal ng mga magulang. Lahat ng gusto niya ibinibigay sa kanya. Dahil dito, nasanay nga siyang makuha ang anumang nais niya. Naging malakas din ang kanyang kumpiyansa sa sarili at nabuo sa isip niya na karapat dapat siya sa maganda, magarbo at marangyang pamumuhay. Isa rin siya matalinong estudyante mula sa elementarya hanggang siya ay mag-high school. Dahil nga sa kanyang katalinuhan, nakapasok siya sa Dombey University sa Finance and Economics, isa sa mga kilalang universidad sa kanilang rehiyon. Nais ng kanyang mga magulang na mas gumanda pa ang hinaharap niya. Kaya't nag-ipon nga sila para maipadala siya sa Ireland upang doon mag-aral. Ang pagpunta niya nga sa nasabing bansa ang pinakamalaking pagbabagong dumating sa buhay niya. Doon niya nakita ang laki ng agwat sa pamumuhay ng mga ordinaryong tao at ng mga tunay na mayayaman. Ang cost of living doon ay napakataas. Ang mga kapwa niya international students, lalo na ang mga galing sa mayayamang pamilya, ay namumuhay ng maluwag at magarbo. Bumibili ng mga luxury brands na para kay Wang Ti ay dating pangarap lang, habang ang pera na ipinapadala ng kanyang mga magulang ay sapat lamang para mabuhay ng simple. Ang mga kamag-aral niya ay pumupunta sa iba't ibang bansa tuwing bakasyon, kumakain sa mga mamahaling restaurant at bumibili ng mga branded na damit. Sa paglipas ng mga buwan, nagsimula na nga maghangad ng mas mataas pa si Wang Ti. Kinukwenta niya nga ang lahat ng kanyang gastos, ang realidad at ang limitasyon ng buhay nila sa Dalian. Nakita niyang mahirap abutin ang inaasam niyang buhay gamit lamang ang sariling pagsisikap. Hindi nga sapat ang edukasyon, hindi sapat ang karaniwang trabaho at hindi sapat ang pinansyal na kakayahan ng kanyang pamilya. Hindi nagtagal, unti-unti niyang nabuo ang plano kung paanong mas mabilis at epektibo siyang magiging parte ng mataas na bahagi ng lipunan. Ang kagandahan niya, ang talino niya, ang paraan niya sa pagsasalita at ang pagiging likas niyang magaling makihilubilo sa mga tao ay ang mga nakikita niyang puhunan. Para sa kanya, madali lang makahanap ng isang mayamang lalaki gamit ang puhunang ito at ang lalaking ito ang magdadala nga sa kanya sa magarbong buhay. Mula noon, sinikap niya nga palaging mamukhang edukada at may breeding. Sinanay niya rin ang kanyang sarili sa paraan ng pagsasalita ng mga mayayamang tao. Pinag-aralan niya ang mga brands, fashion at mga asal ng upper class. Pagbalik nga ni Wang Ti sa China mula sa Ireland, nakilala niya ang isang lalaking nagngangalang si Wang Jin, isang kilalang manlalaro ng football sa Chinese national team. Kumikita siya na higit sa 1,000,000 yuan kada taon, isang napakalaking halaga noong mga panahon ng bahagi ng 2000. Nagkita nga sila sa isang pagtitipon para sa mga dating nag-aaral sa abroad. Dahil nga sa galing ni Wang Ti na magpakita ng magandang first impression, mabilis niya ngang nakuha ang loob ni Wang Sheng. Hindi nga nagtagal ay naging magkasintahan sila at mabilis ding nagpakasal. Sa murang edad na 22 taong gulang, mabilis ngang natupad ang plano ni Wang Ti, ang makapangasawa ng isang lalaking may pera, may pangalan at seguridad. Sa simula, maayos ang lahat. Si Wang Sheng ay lubos na nagmamahal at nagtitiwala nga sa kanya. Ibinigay niya kay Wang Ti ang buong kontrol sa kanilang pera.
Sinasabi niya sa asawa na hindi na nga nito kailangan pang magtrabaho at ang responsibilidad lamang niya ay maging masaya at gumastos ayon sa gusto niya. Hindi rin nga nagdalawang isip si Wang Shen na bilihan si Wang Ti ng mga mamahaling handbag, alahas at damit. Kapag may nagustuhan nga si Wang Ti ay binibili agad ni Wang Shen. Sumali rin si Wang Ti sa grupo ng mga asawa ng football players. Sa mundong iyon, hindi lamang kagandahan at kasuotan ang sinusukat, pati kung gaano kamahal ang gamit, sasakyan at lifestyle. Dahil nga sa malaking kita ng kanyang asawa, naging mabilis para kay Wang Ti ang maging sentro ng atensyon. Mahilig siya sa fashion at marunong pumili ng mamahaling gamit. Unti-unti nga siyang nakilala bilang isa sa pinakamagarbo at pinakamaayos na manamit sa grupo. Hindi rin nagtagal ay nagkaroon sila ng isang anak. Ngunit habang mas sumisikat nga si Wang Shen bilang atleta, dumarami rin ang oras na wala siya sa bahay. Sa simula, ilang araw lang nga siyang hindi nakakauwi dahil sa training at games. Kalaunan, umabot na nga ito ng 1 linggo hanggang 1 buwan. Nang lumipat siya sa Wuhan upang maglaro para sa ibang club, mas lalo silang nagkalayo ng asawa. Habang tumatagal, naging mas maganda nga ang buhay ni Wang Ti sa pinansyal na aspeto, pero palagi naman siyang nag-iisa. Si Wang Ti nga ay nasanay sa atensyon at kalinga ng kanyang asawa. Pero habang tumatagal, dahil sa pagkabisi nito, nakakaramdam na nga siya ng pagod at pagkabagot. Ang mga pangyayaring ito ay talagang nakaapekto sa unang maayos nilang pagsasama at mas lumala pa ang sitwasyon nang sumapit ang taong 2008 nang magkaroon nga ng injury si Wang Shen. Dahil nga hindi na nga siya makapaglaro, bumagsak ang kita niya. Ang dati niyang magarang buhay ay nagsimulang bumaba ng bumaba at napansin na nga ito ni Wang Ti. Ang malaking pinanggagalingan niya ng mga luho ay unti-unti na ngang nauubos. Mula noon, mas lumamig pa ang pakikitungo ni Wang Ti kay Wang Shen. Doon din nagsimula ang paghahanap niya ng isang bagong direksyon. Sa mga social gathering sa Beijing, nagsimula na nga siyang lumabas ng madalas. Pumupunta sa matataas na uri ng mga party na dinadaluhan ng mga tao sa sports at entertainment industry. Sa isang malaking kasal ng isang Olympic champion, doon niya nakilala ang isang lalaking magpapabago ng takbo ng kanyang buhay. Ito ay si Xiao Qin. Ang lalaking ito ay nasa rurok ng kasikatan ng mga panahong iyon. Nanalo siya ng 2 gintong medalya sa Beijing Olympics at tinaguri ang Pommel Horse King, bata, gwapo at sikat. At ang uri nga ng lalaking madaling makahatak ng atensyon. Pagpasok pa lamang nga ni Wang Ti sa venue, agad niya nang napansin ang binata. Lumapit siya dito at mabilis na nakuha ang loob ng isa't isa. Dahil nga sa magandang tindig, sopistikada, madali ngang naakit ni Wang Ti si Xiao Qin. Para nga sa binata, kakaiba siya kumpara sa ibang kababaihang nakakasalumuhan niya. Hindi nagtagal, nagsimula na nga silang magkita ng palihim at naging lihim na magkasintahan din sila habang kasal pa si Wang Ti. Upang mapanatili naman ang kailang relasyon, gumastos pa ng malaking halaga si Wang Ti. Ang perang ito ay galing pa sa kailang marital funds ni Wang Shen. Ginamit niya ang perang ito upang bilhan ang kabit niya ng mga relo, luxury goods at mamahaling kotse. Nagrenta pa siya ng isang mamahaling apartment sa gitna ng Beijing para gawin nga nilang tagpuan. Umabot sa milyon-milyon ang ginastos niya para sa atleta. Habang tumatagal ang relasyon nila, napansin naman ni Wang Shen ang malaking ginagastos ng kanyang asawa dahil sa nawawalang salapi sa mga account nila. Nang magkaroon nga siya ng sapat na ebidensya, doon niya natuklasan ang katotohanan at agad ding nakipaghiwalay kay Wang Ti. Hindi naman nga nagulat si Wang Ti sa katunayan, naging masaya pa nga ito sa paghihiwalay nila dahil yun talaga ang matagal niya nang gustong mangyari. Iniwan niya nga ang anak sa kanyang asawa at umalis ng halos walang dalang ari-arian maliban sa sarili niyang mamahaling gamit. Ngunit hindi niya naisip na mula sa mga panahong iyon ay wala na rin ang pinansyal na suporta mula sa dating asawa. Nakasanayan niya na ang magarbo at magastos na lifestyle at hindi niya nga ito kayang bitawan pa. Hindi niya rin nga gusto mawala ang kanyang kabit na si Xiao Qin. Kaya kailangan niyang humanap ng paraan upang mapanatili ang luho nilang pareho at relasyon na ito. Sa paghahanap niya nga ng solusyon, nabuo sa isip niya ang pinakamapanganib at pinakamalaki niyang plano.
isang kasinungalingang magpapayanig sa buong sports at entertainment industry ng China. Dito niya nga naisip na gumawa ng peking katauhan bilang anak ng mataas na opisyal. Una, nagsimula muna siya sa simpleng kwento na ang kanyang ina ay nasa financial system ng gobyerno at ang kanyang stepfather naman ay mataas raw na opisyal. Maingat niyang binuo ang imaheng ito sa pamamagitan ng paraan ng pagsasalita at mga detalyeng parang totoong-totoo. Ngunit, hindi naman sapat ang mga salita lamang. Kinailangan niya nga ng pisikal na ebidensya. Kaya't lumapit siya sa isang lalaking nagangalang si Mr. Cho, isang taong may koneksyon sa entertainment industry. Binayaran niya nga ito upang gumawa ng isang kumpletong hanay ng props na magpapatunay sa kanyang peking pagkakakilanlan. Gumawa nga si Mr. Chu ng peking work ID mula sa ministry, peking business card ng di umano'y ama niya na mataas ang posisyon, at ang pinakadelikado nga sa lahat, ang mga edited photos kung saan nakikita si Wang Ti na nakatayo kasama ang mga opisyal na may tunay na ranggo sa gobyerno. Mukha nga itong tunay kung titingnan at mahirap pagdudahan. Sa tuwing pumupunta nga si Wang Ti sa party o event, dala-dala niya ang mga ito. Hindi niya man tuwirang ipinapakita na parang ipinagmamayabang, sa halip ipinapakita niya ito sa isang paraang aksidente. Tulad na lamang kunwari maglilipat siya ng gamit sa kanyang bag o pag-aabot ng kanyang cellphone. Sa mga kwento niya, dito niya nga ibinabahagi na lumaki siya sa isang compound ng mga opisyal at ang mga pribilehiyong mayroon siya noon. Nakadagdag naman ang presensya ni Xiaoqin sa tabi niya na isang Olympic champion. Kaya nga mas lalong nagmumukhang totoo lahat ang sinasabi niya. Sa mga salo-salo sa sports circle, ipinakilala niya nga si Xiaoqin sa mga tao. Sa mata ng marami, paano nga magiging ordinaryo ang isang babae na kasakasama ang isang bagong Olympic star? Dahil dito, mabilis na kumalat ang reputasyon ni Wang Ti bilang isang babaeng maimpluwensya, mayaman at may koneksyon sa makapangyarihang pamilya. Hindi lamang siya kilala bilang girlfriend ng Olympic champion, kilala rin siya bilang anak ng mataas na opisyal na may kakayahang magbukas ng kahit anumang pinto sa Beijing. Sa pagdaan nga ng mga panahon, sinimulan niyang patibayin ang tiwala ng mga tao sa pamamagitan ng maliliit na pabor. Katulad ng pagtulong niya ng pagkuha sa mga special parking slot, magandang plate number, o di naman kaya ay makakuha ng mga access sa isang project gamit lamang ang simpleng koneksyon. Nung pagsapit ng 2009, sumabog ang isang malaking balita patungkol sa Swanbei, isang high-end real estate project sa Beijing na napakahirap bilihin dahil sa limitadong slots at mataas na presyo. Kilala ito bilang isa sa pinakamagandang tirahan para sa mga mayayaman at halos imposible para sa mga ordinaryong tao ang makakuha ng unit doon. Naisip ni Wang Ti na ito na ang pinakahihintay niyang pagkakataon. Ipinakalat niya nga sa kanyang mga kaibigan at kakilala ang kwento na ang departamento ng kanyang ama ay may partnership sa developer, kaya't may secure na internal units na hindi ibinebenta sa publiko. Sinabi niyang maaari niya itong ibenta ng 30% na mas mura kaysa sa market price dahil family quota daw ang tawag dito. Nang sandaling lumabas nga ang mga impormasyong ito, marami ngang mayayamang tao ang nagka-interes at hindi na nagdalawang isip. Sino ba naman ang tatanggi sa murang unit at isa sa pinakasikat na proyekto ng lungsod? Lalo na kung galing ang offer sa isang taong kilala na may koneksyon sa gobyerno. Mabilis ngang kumalat ang balita. Nagsimula ang sunod-sunod na tawag at mensahe. Lahat nga ay gustong makahingi ng slot. Ang unang lumapit nga sa kanya ay si Yang Yun, asawa ng isang Olympic champion na si Yang Wei. Dahil nga malapit silang dalawa, mas madali itong nabighani sa alok ni Wang Ti. Upang alisin naman ang pagdududa, nagbigay siya ng mamahaling kotse na regalo nito sa kanilang kasal. Ang sumunod naman na taktikang ginawa niya ay sa harap pa mismo ni Yang Yun. Tumawag nga si Wang Ti sa isang opisyal na tila ama niya upang kunin ang nasabing slot. Sa totoo lang ay wala naman talaga siyang kausap sa kabilang linya. Ngunit ang acting ni Wang Ti, ang kumpiyansa at ang mamahaling regalo niya sa mag-asawa ay sapat na upang mapaniwala niya ang mga ito. Dahil dito, naglabas na si Yang Yun at Yang Wei ng 5 milyong yuan. Diretso ito sa account na ibinigay ni Wang Ti. Ito ang unang malaking biktima niya. At dahil nga kilala ang mag-asawang Yang, naging mas madali para kay Wang Ti na gamitin ang kailang pangalan
bilang ebidensya. Mula rito, sunod-sunod ang naloko na rin nila ilang pang mga kilalang personalidad, katulad na isang swimming champion na nawala ng 3.3 million yuan, ang ina ng isang gymnastic champion na nawala naman ng 1.57 million, maging ang isang actress na nagangalang si Wang Likun ay naloko rin niya ng halos 2 milyon. Sa kabuuan, 27 personalidad mula sa sports at entertainment industry ang naloko niya at umabot nga ng mahigit 58 million yuan ang nakolekta niyang pera. Sa panahong ito, malaking basket nga ang makikita sa loob ng kailang villa kung saan ipinapatong lamang nila ang milyon-milyong cash na nakuha nila sa panluloko. Parang isang ordinaryong gamit lamang iyon sa kailang bahay. Gumagastos nga sila ni Xiaoqing na parang walang bukas. Bumibili sila ng mamahaling sasakyan, mamahaling relo, mga luho araw-araw at malaking bahagi ay iginugugol nga nila sa pagsusugal. Hindi nagtagal, mabilis ngang lumaki ang kanyang scam at mas naging mapanganib nga araw-araw. At habang lumalala ang kanyang panluloko, mas lalong lumalaki ang panganib na mabunyag ang lahat. Habang lumalawak nga ang panluloko ni Wang Ti, mas lalo niyang pinagtibay ang ilusyon na may impluwensya siya sa gobyerno. Sa bawat bagong biktima, mas tumitibay ang kumpiyansa niya. Para sa kanya, nagiging normal na ang paghawak ng milyon-milyong pera at pagrenta ng mamahaling villa. Ang mga gawain ang dating imposible ay ngayon parang ordinaryong pang-araw-araw na gawain na lamang para sa kanya. Upang mapanatili naman ang tiwala ng kanyang mga biktima, gumawa nga siya ng taktika para hindi agad mapansin ang kanyang scam. Sa tuwing may nagtatanong kung kailan lalabas ang dokumento ng property o kung kailan sila makakapasok sa unit, may nakahanda na nga siyang mga dahilan. Madalas niyang sinasabing may internal inspection raw, delay sa approval ng mga leader o procedure sa itaas na mabagal gumalaw. Dahil nga kilala siya sa kwentong anak siya ng mataas na opisyal, sapat ang ganitong paliwanag upang maniwala ang marami. Naglabas din nga siya ng simpleng peking kontrata na may peking red stamp na ginawa mula sa isang opisina ng bansa. Kahit simple lang nga ang pagkakagawa, mukhang formal at opisyal sa mata ng mga hindi sanay tumingin ng dokumento ng mga real estates. Sa loob nga ng halos 2 taon, naging epektibo ang pamamaraan niya. At kung may nagmamadali naman, binibigyan niya ito ng maliit na halaga galing sa pera ng ibang biktima upang palabasin na compensation raw ito dahil sa pagka-delay. Kung may sumusubok naman na mag-refund, sinasabi niya nga kailangan pang pagdaanan ang 3 buwang proseso at kung minsan, nagbibigay naman siya ng partial refund upang mapatahimik lang ang mga ito. Ginagamit niya ang pera mula sa isang biktima upang takpan ang pangangailangan ng iba, isang cycle na walang patutunguhan at sa bawat araw ay mas lumalaki nga ang butas. Sa puntong ito, ang scam ay lumaki na nga hanggang 58 million yuan. Pero halos wala nga siyang naipon dahil ang pera ay naglalaho agad sa kanilang mga luho at kasino. Si Xiaoqing naman ay sinasabing walang alam sa pinanggalingan ng pera at patuloy lamang nga ito sa pag-i-enjoy. Bumili nga ito ng 5 mamahaling sasakyan na nakapangalan sa kanya na nagkakahalaga ng 7 million yuan. Gumastos rin siya ng 12 million sa isang investment na tuluyan ring nawala. Ngunit ang ganitong mundo ay hindi nga panghabang buhay. Unti-unti na nga nagkaroon ng tensyon. Dumarami na nga ang biktimang sabay-sabay na nagtatanong. Dumating na rin nga ang pagkakataon na hindi niya na nga rin kayang pangpagtakpan ang lahat. Ang pumutok na hudyat ng pagkabagsak ay nagsimula nga sa isang biktima mula sa entertainment industry. Matagal niya na ngang inaasahan ang unit na binayaran niya at napagod na nga siya sa kanyang mga paliwanag. Sa sobrang pangangailangan nga ng bahay, nagdesisyon nga siyang pumunta sa Swan Bay Sales Office upang magtanong-tanong. Pagkarating niya nga doon, laking gulat niya nang marinig mula sa staff na wala raw internal units, walang partnership at walang empleyadong nagangalang Wang Ti. Lalong nagulat ang staff nang malaman nga nilang nagbayad na pala ng milyong-milyong cash ang mga biktima para sa unit na hindi naman totoo. Ang impormasyong ito ay kumalat ng mabilis. Mabilis din nag-usap-usap ang mga biktima. Dito nga nila nalaman na lahat na pare-pareho sila ng kwento. Walang kontratang legal, walang resibo, walang unit, at puro pangako lang mula kay Wang Ti. Habang kumakalat nga ang usapan patungkol sa scam, nagsimula na nga ang mga biktimang pumunta sa pulisya
upang maghain ng reklamo. Lumitaw ang ilang mga pangalan ng celebrities at champion athletes na naging biktima. Lalong lumaki ang ingay ng kaso dahil sikat na mga tao ang naloko. Habang nagsisimula ang investigasyon, napag-alaman ng mga pulisya na sobrang lawak ng panluloko. Dahil dito, nagkaroon nga ng matinding pressure para harapin si Wang Ti. Nang marinig ni Wang Ti na may mga nagrereklamo na at lumalakas na nga ang usap-usapan, mabilis siyang kinabahan. Agad niyang kinuha ang mga natitirang pera sa iba't iba niyang account at sinubukang maghanda para tumakas ibang bansa. Samantalang si Chowkin naman ay nagsimulang makaramdam ng tensyon. Ngunit sa hindi malamang dahilan, hindi pa rin niya tinanong si Wang Ti kung saan talaga nanggagaling ang pera. Sa oras na iyon, tila hindi na nga niya gustong malaman pa ang sagot. Mas pinili niya nga magpanggap na walang kinalaman sa anumang nangyayari. Ayon nga sa mga ulat, bago pa man tuluyang maglaho si Wang Ti, nakita siya ng mga pulis sa isang airport sa Dalian. May hawak nga siyang peking passport at isang maleta na punong-puno ng mga cash. Ngunit, bago siya makalampas ng security checkpoint, dumating na ang mga pulis at siya ay inaresto. Sa interogasyon, sinubukan naman ni Wang Ti na itanggi ang mga paratang laban sa kanya. Subalit ng isa-isa na ngang nilapag ng mga pulis ang mga matibay na ebidensya, record ng bank transfer, testimonya ng 27 biktima, peking dokumento at ID cards, at mga larawan na malinaw na pina-edit niya. Unti-unti na nga siya pinanghinaan ng loob. Ayon nga sa mga ulat, nang ipakita ng mga pulis ang kabuang halaga ng panluloko, mahigit na 55 million yuan at 2.28 million Hong Kong dollars, napaluhod na lamang ito at halos hindi na makatayo. Sa pag-usad nga ng investigasyon, naging malinaw ang lawak ng pinsala. Hindi lamang pera ang nawala sa biktima, nasira din ang tiwala, reputasyon at kabuhayan ng ilan. Ang iba nga ay nag-ipon pa ng maraming taon upang makabili lamang ng magandang unit, ngunit nauwi lamang sa wala. Habang nasa kustudiya nga si Wang Ti, lumabas din ang pangalan ni Chowkin sa investigasyon. Sinabi niya naman sa publiko na wala raw siyang kinalaman sa pinanggagalingan ng pera at malinis ang kanyang konsensya. Upang maprotektahan naman ang kanyang sarili, agad niyang pinutol ang lahat ng koneksyon niya kay Wang Ti. Nakipagtulungan nga siya sa mga pulis at ibinigay ang lahat ng impormasyon ng mga lugar kung saan niya itinago o nanggaling ang mga pera. Sa kabila ng milyong-milyong pera na kuha niya kay Wang Ti, sinubukan niyang ipakita na isa rin siyang biktima. Ayon nga sa mga ulat, nang lapitan siya ng ilang biktima upang humingi ng paliwanag, naging malamig raw ang tugon niya at iniwasang ang akuin ang anumang responsibilidad. Kahit hindi siya nasampahan ng kasong kriminal dahil kulang ang ebidensya sa tuwirang pakikilahok niya, hindi naman siya nakaiwas sa public backlash. Ang kanyang karera bilang kilalang Olympic champion ay tuluyang bumagsak. Hindi nga nagtagal, tahimik niyang inanunsyo ang kanyang pagre-retiro at halos hindi na nga muling nagpakita pa sa publiko. Samantala, ang kaso naman ni Wang Ti ay formal na sinimulan sa Beijing noong December 2013. Sa korte, wala na ang dating magandang ayos at kumpiyansa niya. Sa halip, payat siya at maputla at tila hindi nga makatingin ng diretsyo sa mga taong minsang tinuring siya bilang kaibigan. Wala nga siyang nagawa kundi aminin ang lahat. Para sa korte, malinaw ang kaso. Ito ay isang planadong malaking fraud na tumagal ng 4 na taon at nagsanhi ng matinding pinsala. Dahil nga sa bigat ng krimen, sa dami ng taong naloko at sa kabuang halagang nawala, hinatulan si Wang Ti ng habang buhay na pagkakabilanggo. Bukod pa rito, kinuha rin ng estado ang lahat na natitirang ari-arian niya. Kahit halos wala na nga makuhang halaga dahil naubos ang lahat ng pera sa kanilang luho at sugal. Nakulong din si Mr. Cho, ang taong tumulong sa kanya na maghanda ng peking dokumento at binigyan siya ng 5 taong pagkakabilanggo bilang kasabwat. Sa gitna nga ng lahat ng ito, may isang taong nagpakita ng kabutihang loob na hindi naman inaasahan. Si Wang Sheng, ang dating asawa at unang biktima sa emosyonal na aspeto ni Wang Ti. Ang taong nagmahal lang ng totoo pero sa huli ay niloko at iniwan lang. Sa kabila nito, hindi siya natuwa sa sinapit ni Wang Ti. Ayon nga sa mga ulat, sinubukan niya pa nga raw tumulong sa mga biktima gamit ang kanyang sariling pera. Kahit siya rin mismo ay nawala ng milyong-milyon nung mag-asawa pa nga sila. May mga nagsabing ipinakita nga ni Wang Xing ang klase ng taong totoong may mabuting puso.
Pagkatapos nga ng hatol, nanahimik ang buhay ni Wang Ti sa likod ng mga rehas. Ang babaeng minsang namuhay sa luho, may mamahaling bag kada linggo, kotse kada buwan, at daan-daang libong cash na parang candy lang sa kailang bahay. Ngayon ay nakakulong siya sa isang mundong walang yaman, walang koneksyon at walang magagarang kagamitan.